Kapag umabot ang giyera sa lugar mo, ito ang mga dapat mong gawin sa unang oras. Ang mga digmaan ay kadalasang hindi inaasahan kung saan at kailan sisiklab. Maaari itong mangyari sa isang malaking lungsod, maaari ring mangyari sa probinsya at maaaring mangyari sa lugar mo mismo. Kaya kung nasaan ka man ngayon, mahalagang alam mo na kapag ang isang lugar ay napasok ng armadong kaguluhan. Ang mga sibilyan ang kadalasang unang naaapektuhan. Biglang nagkakaroon ng putukan, pagsabog at maaaring maantala ang mga serbisyo tulad ng kuryente, tubig at transportasyon. Kaya ito ang mga unang bagay na kailangan mong malaman at mga dapat mong gawin kapag kumpirmadong may giyera na sa lugar mo. Kapag may armadong labanan sa isang lungsod o rehiyon, sa loob lamang ng isang oras, maraming bagay na ang biglang nagbabago. Maaaring mawala ng kuryente dahil maaaring masira mga linya ng kuryente o ihinto pansamantala ang supply nito para sa kaligtasan. Maaaring maantala ang supply ng tubig, lalo na kung mawala ng kuryente ang mga water pumping station o masira ang mga linya ng tubig. Maaaring magsara ang mga kalsada at transportasyon dahil sa mga checkpoint, operasyon ng militar o panganib sa ilang lugar. Sa ganitong sitwasyon, ang mga sibilyan ay kadalasang nahaharap sa isang mahalagang tanong: mananatili ba sa lugar o kailangan ng lumikas? Hindi madaling sagutin ang tanong na ito. Nakadepende ito sa sitwasyon sa paligid, kung gaano kalapit ang labanan, kung gaano katibay ang gusaling kinaroroonan mo, at kung may ligtas bang paraan para makalabas sa lugar kung kailangan mong lumikas. Kaya bago pa lumala ang sitwasyon, mahalagang malaman ang mga hakbang para mapanatiling ligtas ang sarili at ang pamilya. Step 1. Magdesisyon kung mananatili sa bahay o lumikas. Hindi ito madaling desisyon dahil may panganib sa parehong pagpipilian. Kung mananatili ka, maaaring lumapit ang labanan, at kung aalis ka naman, hindi rin sigurado kung ligtas ang pupuntahan mo. Kung ang labanan ay nangyayari malapit sa mga kampo ng militar, gusali ng gobyerno, power plants, communication facilities o sa sentro ng lungsod, mas mataas ang posibilidad na tamaan o maapektuhan ang mga lugar na iyon. Kapag ganito ang sitwasyon, maaaring mas mabuting lumikas papunta sa mas ligtas na lugar, lalo na kung may ligtas naman na daan palabas. Pero kung hindi direktang nangyayari ang labanan sa mismong kinaroroonan mo at nasa matibay ka namang building, maaaring mas mabuting manatili muna sa loob habang naghihintay ng abiso mula sa mga otoridad. Ang mahalaga ay makapagdesisyon ka kaagad. Ang pag-aalinlangan ngayon ay maaaring maglagay sa iyo sa mas malaking panganib. Ika nga, hesitation kills. Step 2. Huwag basta-basta mag-share ng impormasyon. Sa panahon na ito, natural sa maraming tao na mag-post agad sa social media kapag may nangyayaring kaguluhan. May nagla-live video, gumagawa ng pang-reels, may nagpo-post ng eksaktong lokasyon, may nagsishare pa nga ng buong detalye sa paligid ala reporter. Pero sa active conflict zones, ang ganitong impormasyon ay maaaring magdulot ng dagdag na panganib. Ang signal ng cellphone at mga post online kasi ay maaaring magpakita kung nasaan ka at kung nasaan ang ibang tao. Sa gitna ng giyera, mas mabuting iwasan ang pag-post ng eksaktong lokasyon o detalye dahil maaaring makita ng iba kung saan may mga taong nagtitipon, nagtatago o kung ano ang nangyayari sa isang lugar. Kaya kung kailangan mong tumawag o mag-message sa pamilya o kaibigan, gawin ito ng maikli at direkta. Huwag na yung parang walang emergency at nakikipagkwentuhan pa. Manatili ring neutral. Huwag magpakita ng anumang panig o opinyon tungkol sa sitwasyon. Sabihin kung nasaan ka at kung ligtas ka. Yun lang. Pagkatapos nito, gamitin ang cellphone kung talagang kailangan lang, lalo na para sa pagkuha ng impormasyon at emergency alerts. Kung hindi na kailangan, siguraduhing naka-off ang location services o GPS ng iyong device para talagang hindi madaling matukoy ang kinaroroonan mo. Kung may radyo ka, gamitin ito para kumuha ng balita sa mga susunod na oras. Walang data, walang lokasyon na na-share. Step 3. Mag-set ng paraan ng komunikasyon. Isa sa pinakamapanganib na nangyayari sa ganitong sitwasyon ay ang pagkawala ng komunikasyon sa pamilya. Kapag hindi alam ng tao kung nasaan ang mahal niya sa buhay, mas nagiging padalos-dalos ang desisyon, tulad ng paglabas kahit delikado. Kaya dapat may malinaw na plano. Mag-set ng isang meeting point o lugar kung saan kayo pupunta kung sakaling mawalan ng contact. Dapat specific, hindi lang sa bahay ng kamag-anak, kundi eksaktong address o lugar na napag-usapan ninyo.
Mag-set din ng oras kung kailan kayo mag-check sa isa't isa. Halimbawa, 6 a.m. o 9 p.m. lang. Sa ganitong paraan, hindi ninyo kailangang paulit-ulit na mag-contact at mas nakakatipid ng battery. Kung mahina ang signal, mas maigi ang text kaysa tawag. Mas madaling makalusot ang text kahit congested ang network. Ganoon pa rin, panatilihing maikli ang message. Sabihin lang kung nasaan ka, kung ligtas ka, at kung ano ang susunod mong gagawin. Step 4. I-charge ang mga gadgets at mag-imbak ng tubig. Kapag may digmaan, maaaring maapektuhan ang mga pangunahing serbisyo tulad ng tubig at kuryente dahil maaaring masira ang mga linya ng kuryente, tumigil ang mga pumping station o makontamina ang supply ng tubig dahil sa pinsala sa mga pasilidad at mga labanan. Mag-imbak kaagad ng tubig sa mga lalagyan tulad ng galon, timba, palanggana o iba pang malalaking lalagyan. Ang mga tubig na ito ay maaaring gamitin para sa pag-inom at iba pang pangunahing pangangailangan at madalas mas mahalaga pa kaysa sa pagkain dahil mas mabilis manghina ang katawan kapag kulang sa tubig. Basta't may sapat na tubig, mas kayang manatiling malakas ang katawan kahit walang pagkain sa loob ng ilang araw. Pero kung walang tubig, ang karamihan ng tao ay mabubuhay lamang ng humigit kumulang 3 hanggang 4 na araw. I-ready rin ang mga hindi madaling masira na pagkain at siguraduhing maitago ito ng maayos tulad ng mga canned goods, sardinas, instant noodles, bigas, crackers, peanut butter at mga ready-to-eat meals. I-charge ang lahat ng cellphone, laptop at iba pang device na makakatulong, pati ang mga power bank. Ihanda ang mga flashlight sakaling mawala ng kuryente. Kung pipiliin mong umalis, huwag kalimutang dalhin ang mga mahahalagang bagay. Kunin ang naka-ready na emergency kit mo kung mayroon. Kung wala, magdala ng sapat na tubig at ready-to-eat na pagkain na maaaring tumagal ng hanggang 3 araw. Mga gamot o first aid kit. Photocopies ng mahahalagang dokumento na nakalagay sa waterproof o plastic pouch. Cellphone na may power bank. Flashlight na may extra batteries. Kaunting pera at barya. At extra na damit at banig. Mas mabuti kung makakapaghanda ka ng emergency kit ng maaga para kapag dumating na ang gulo, handa ka nang umalis kaagad. Tipirin ang paggamit ng tubig at kuryente para masiguro mong may sapat kang supply sa mga susunod na oras hanggang sa makahanap ka ng mas ligtas na sitwasyon o magkaroon ng tulong. Step 5. Isara ang mga bintana at patayin ang gas. Kung mananatili ka sa loob ng bahay o gusali, pumuesto sa pinaka-safe na bahagi nito. Una, isara muna ang mga bintana. Maaari mo rin itong takpan ng makapal na kortina o karton upang mabawasan ang posibilidad na makapasok ang basag na salamin o debris kung sakaling may pagsabog sa labas. Ngayon, pumuesto malayo sa bintana. Mas mainam kung sa gitna ng building dahil mas maliit ang tsansang matamaan ka ng basag na salamin o debris mula sa labas. Halimbawa, pwede kang pumuesto sa hallway, banyo o storage room. Kung nasa apartment o condo naman, iwasan ang mga lugar na may malalaking salamin o direktang nakaharap sa kalsada. Kung maaari, maglagay ng karagdagang harang tulad ng mabibigat na furniture, mesa, cabinet, kutsyon sa pagitan mo at ng direksyon ng posibleng danger zone. Manatiling mababa ang posisyon, umupo o humiga kung kinakailangan, lalo na kung may naririnig na pagsabog o putok sa labas. Kung may bata o matatanda, siguraduhin sila ang nasa pinaka-protected na parte at hindi palipat-lipat ng pwesto. Kadalasan mas safe sa mga basement ng building. Mas protektado ito laban sa mga lumilipad na bagay sa labas. Hindi lang bala at pagsabog ang mapanganib. Madalas ding magkaroon ng sunog, gas leak at electrical hazards dahil sa nasirang gusali, linya ng kuryente o gas pipes. Kaya kung mananatili ka sa loob ng bahay, mas mabuting patayin o isara muna ang main gas valve o LPG tank upang maiwasan ang posibleng tagas ng gas kung sakaling magkaroon ng pagsabog o masira ang mga linya sa paligid. Kung makakaamoy ka ng matapang na amoy ng gas, huwag magsindi ng apoy o gumamit ng anumang maaaring magdulot ng spark at iwasan ang pag-on o pag-off ng mga electrical switch. Step 6. Iwasan ang mga matataong lugar. Kapag may kaguluhan o labanan, may isang bagay na halos sabay-sabay ginagawa ng maraming tao, ang magsilikas. Ito ang mga taong nagdesisyong mag-evacuate dahil para sa kanila, iyon ang mas ligtas. Kaya kapag pinili mong lumabas, ito malamang ang masasaksihan mo.
May mga taong naglalakad palabas ng bahay, may mga nagmamadaling sumakay ng sasakyan, pero makalipas lang ang ilang minuto, mapapansin mong napupuno na ang mga kalsada ng mga sasakyan. Mga kotse na dikit-dikit sa kalsada, mga bus at truck na halos hindi na makausad, at mga taong naiipit sa matinding traffic habang sinusubukang makalayo sa lugar. Sa ganitong sitwasyon, ang mga paunahing kalsada at mataong parte ng lungsod ang kadalasang nagiging pinakadelikado. Kapag naipit ka sa gitna ng matinding traffic, maaaring mahirapan ka nang makaalis, lalo pat kung mas lumala ang sitwasyon. Kaya hanggat maaari, iwasan ang mga matataong lugar at mga kalsadang puno ng sasakyan, gaya na rin ng mga pangunahing highway, tulay at mga daan papunta sa gitna ng lungsod. I-check mo ang mapa at maghanap ng ibang ruta gamit ang mas maliliit na kalsada o mga daang hindi masyadong dinadaanan. Maganda ring may higit sa isang ruta kang alam dahil sa panahon ng kaguluhan, maaaring biglang magsara ang mga kalsada dahil sa checkpoint, aksidente o operasyon ng mga otoridad. Step 7. Manatiling hindi mapapansin. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang sapat ang pag-iwas sa matataong lugar. Kailangan mo ring siguraduhin na hindi ka napapansin at hindi ka nagmumukhang target. Iwasan ang pagpapakita ng yaman o mga gamit na maaaring pag-interesan, gaya ng mga mamahaling alahas, gadget, o kahit sobrang daming supply. Sa panahon ng kaguluhan, kahit simpleng bagay ay pwedeng maging dahilan para mapansin ka. Kapag may checkpoint o may makakasalubong na armadong tao, panatilihing kalmado ang kilos. Ilabas at ipakita ang mga kamay at makipag-usap ng maayos kahit pa hindi maganda ang pakikitungo nila sa iyo. Pati sa pananamit, mahalaga ang pagiging simple. Iwasan ang damit na mukhang military, camouflage o kahit anong kahawig ng uniform ng mga opisyal. Sa ganitong sitwasyon, ang maling itsura ay pwedeng magdulot ng maling hinala. Kung maaari, umiwas din sa mga lugar na posibleng target ng pag-atake, tulad ng mga gusali ng gobyerno, military base o mahahalagang infrastruktura. Kahit hindi ikaw ang target, pwede ka pa ring madamay. Tandaan na kung kailangan talagang gumalaw, piliin ang oras na mas tahimik ang paligid. Iwasan ang paglabas habang may aktibong putukan o kaguluhan. Mas mataas ang tsansa mong makarating ng ligtas kung kikilos ka sa mas kalmadong pagkakataon. Kapag may giyera sa lugar mo, maraming bagay ang maaaring magbago sa loob lamang ng isang oras. Magbabago pa ang updates ng balita. Magbabago ang sitwasyon sa paligid. Pwedeng humupa, pwede ring lumalala. Pero may isang bagay na hindi nagbabago. Ang pinakamahalagang gawin ng isang sibilyan ay manatiling buhay at ligtas. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell